So today, may spicy debate tayo. Is Isko Moreno a trapo? Oo nga. Para sa mga di pa alam, ang trapo ay term sa mga politicians dito sa Pilipinas na naglalaro ng traditional na politika. Alam mo yon, more on personal gain, tapos leaning on populist tactics, pero kulang sa consistency or transparency. And let's be honest, madalas nilang ginagamit ang label na to. Pero tanong lang, bagay ba kay Isko yung label or is it just like unfair branding? Alam mo, marami talaga agad-agad pinapakalat yung trapo label kay Isko Moreno just because, politician siya. Pero feeling ko, kailangan tingnan natin ng mas mabuti. Galing siya sa slums ng Tondo, umakyat siya ng unti-unti, which already sets him apart from the typical trapo narrative. Exactly. I mean, hindi siya yung tipong mayaman na nakapwesto lang agad dahil sa pamilya. Nag-start siya as a councilor, tapos naging vice mayor, at eventually naging mayor ng Manila. Di naman siya basta inabot ng silver platter, di ba? People can criticize him, pero hindi mo pwedeng i-deny yung hustle niya. Tama. And let's talk about yung mga nagawa niya as mayor ng Manila. I mean, lininis niya yung city, nagtayo siya ng mga modern hospitals, at nag-offer pa ng free rides para sa mga frontliners nung pandemic. 'Di ba? Parang hindi naman ito typical na ginagawa ng trapo, right? Pwedeng easy lang na nagpahinga siya sa influence niya, pero he pushed for real change. Agree ako dyan. Pero ito yung twist. May mga nagsasabi na nung naging presidential material siya, bigla siyang nag-U-turn. Nung nag-back siya sa Marcos Duterte tandem, maraming na-betray ang feeling, di ba? Kasi ang trapo, known sila as opportunists. So is that a trapo move or trying lang ba siya mag-survive sa rough world ng Philippine politics? Well, yun nga, 'di ba? Madaling sabihin na nag-switch lang siya ng side for convenience, pero let's look at it critically. Kasi sa politics, kailangan mo talagang mag-alliances minsan. Hindi pwedeng stick ka lang lagi sa paninindigan mo, lalo na kung gusto mo ng mas malaking changes. True, true. Pero yun nga, hindi naman siya basta nag-join kina Marcos at Duterte. Nag-campaign siya sa idea ng unity, parang bridging gaps between opposing sides yung peg niya. Alam niya na hindi siya mananalo kung di siya magpapagood sa mga power players at hindi rin siya makakalayo kung nasa sidelines lang siya. Oo, and huwag nating kalimutan yung focus niya sa governance. Kahit sabihin ng iba na trapo siya for joining the winning team, he also distanced himself from the typical na political drama. Unlike some candidates na mahilig sa smear campaigns, si Isko focused lang sa policies and vision niya. Wala siyang masyadong pamudslinging. Which is honestly refreshing. I mean, for a guy na galing sa wala, hindi siya nag-dynasty route or media-backed campaigns. Yung platform niya, hindi naman nostalgia or dynasty, more on practical solutions siya. And at the end of the day, may nagawa siya sa Manila. Sino pang politicians ang pwedeng magsabi ng ganyan, di ba? Exactly. So to wrap it up, is Isko Moreno a trapo? Para sa akin, hindi. I mean, he's a product of the system, sure. Pero he's also trying to break the mold. Maybe he's not perfect. Pero sino bang politician ang perfect, di ba? So para sa akin, mas deserving siya and we should give him credit for that. Agree din ako dyan. May mga decisions siya na medyo nakakagulat, pero consistent siya sa actions niya. Hindi siya yung typical trapo. Politician siya na sinusubukang magbago ng laro. So, no, I don't think Isko's a traditional politician. He's just a politician trying to make it in a system na talagang mahirap para sa mga outsider. Well, that's our take. Gusto naming marinig yung sa inyo. So hit us up on social media at sabihin nyo sa amin. Is Isko Moreno a trapo or just a misunderstood politician trying to change the... I love this. I love it. Go.